malapit ka na mahoyo. La 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 long yo. Stop, stop yo. Isip muna bago go. Sa feed na FB may kwento na naman. Usap-usapan online, mabilis kumalat dyan. Payaman chalik, simula ang lahat. Pero bulsa'y umiiyak sa unang paalam, scam agad. Mga pangakong sinabi parang kanta sa bata. Parap, parap, Jack and Jill vibes. Pero bato pala ang dala. Parap, parap, parap. Isang click, dalawang share. Teka muna, totoo ba yan pare? Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, sabi sa screen pero maraming naloko. Oops, next scene. Si Norman Mangusin ang laman sa balita. Sa memes at comments, halo-halong salita. May hamon na parang laro sa perya, pero rules ay malabo kaya ingat bata at tita. Ring-a-ring o roses, paikot ang kwento. Sa dulo ng rhyme, laruan ay kumpleto. Matoto ba to? Check mo muna. Safe ba yan? Basahin lahat. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, bukang bibig palagi sa bastos na bunganga kaaway dumarami. If it's too good to be true, I can't take my eyes on you. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, donut ka panigurado doon sa kulungan. Iyak, iyak, iyong pagsisisihan, iyong pagbabayaran kung hindi mo pinagsisihan. La 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 go. La 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 go. La 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 go. Maoyo ka na ulaong go. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic, and this is P again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content at isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na ang lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin mga ka-plastic ay tungkol na naman sa season 4 ng teleserye ni Norman Mangusing na kung saan ay meron na pong matibay na dahilan ang CIDG o PNP Napolcom na talagang desididong sampahan ng kaso itong si Norman Mangusing mga ka-plastic. At higit sa lahat, yung kanyang experience sa kanyang takoyaki mga ka-plastic. At sabi nga daw ng mga netizens, o especially kila Bungo TV at Food Genius, na ang sinasabi dito sa context na ito ay 10,000 lamang ang kanilang natanggap ni Norman Mangusing, gaya nga ng kwinenta dito sa video na ito. So panoorin natin yun. Dito yan. Ikaw. Putay na mo, matap. Rot at 1 napainom natin sa ice water. O mga tol, tulad ng pinangako ko, pamimigay natin to 100,000 mga tol sa lahat ng magre-register dyan sa ilalim, dyan sa links. Pamimigay natin tong 100,000 na tol. Pamimigay rin kami ng iPhone 17 Pro Max. Huwag niyo kakalimutan, andyan sa ilalim yung link. Kayo, nagdusa ako rito. Magbibigay ako boss ng ng pang sigarilyo mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang yosi boss. Yun. Ito yung binabase nila Food Genius, Bungo TV at ang iba pang mga vlogger mga ka-plastic. Even na mga netizens, sinasabi dito na 10,000 daw ang ibinigay ni Takoyaki Taragis mga ka-plastic. So, ano ba talaga ang totoo? 'Di ba ang talent fee niya is 100,000, 50,000 pa nga eh. Na ginawang 100,000 dahil naubos yung takoyaki mga ka-plastic. Aside from that, ay makakakuha ang mga 10 katao ng tigli 5,000 piso bawat pamilya.
At the same time, yun ang kanilang usapan. Hindi naman pwede nilang baliin yung ganitong kontrata o ganitong papremyo. Kahit na sabihin mong social media influencer po yung nanalo, o sabihin nating scripted to, magiging kasiraan kay Taragis to, mga kaplastik. So sabi nga daw ng iba, 10,000 dahil ito yung binigay ni Taragis. Dito sila bumase sa video na ito, na sinasabi ni Taragis na pangyosi daw niya. At ito ang paliwanag ni Norman Mangusing dito, mga kaplastik. Kanin, T9. Oo. Maandar na naman yung paranoia niya. So, shoutout na muna tayo ngayon. Hindi. Actually, kahapon, pinangaralan ako ng mga abogado ko kahapon. Sinabi nila sa akin, sabi ko, masyado naman ako winalang masyado nila akong tinarantado, ang dami nila. Sabi niya, ganito Francis, may isang team na hahawak dyan. Ngayon, hindi tayo pwede magdagdag ng kaso hanggat nakikipagsagutan ka. Hindi lang din tayo papanigan ng korte. Oo, makakapag-file tayo, pati-dismiss lang, sayang ang pagod. So ngayon, kung tumigil ka na, and then i-monitor natin yung araw na may sinasabi silang defamatory, basta yung araw na tumigil ka, simula kahapon, pwede tayo magkaso. Ganun po ba? Ayun. So, makinig ka sa amin para pakiusap. Kasi hindi ka mananalo kung magkakaso ka na magkakaso habang nakikipag-away ka. Alright, sige po. So yun na yun. So let my lawyer handle the case na nasa korte na. Bahala na sila dyan. Yung regarding naman kay Aling Susan, tuloy naman ang trabaho natin na nakikipag-communicate sa mga alagad ng batas. At syempre, humanitarian natin, maraming naka-schedule ngayon. May Pampanga, may Cagayan, may Isabela, may Kalinga, may Apayao. Marami yung naka-schedule. So, magsisimula po yan ngayon 25 and 26 ng February, and then onward tuloy-tuloy na. Ayan, sabi ko paano naman yung mga supporter ko na umasa sa akin. Sabi niya, kung halimbawang manalo ka sa kaso, tagumpay mo yan. So hayaan mo na muna na kami na lang ang tutok ka sa hanap buhay mo. Sabi nila na kung meron silang sasabihing defamatory sa iyo, magmula sa araw na huminto ka, onward, kami nang bahala doon. Wag na wag. Paano mo magagawa ang sampahan ng kaso? Nagsasabi ka na ng detalye, di ba? Lalong mag-iingat yung kalaban mo. Tanga-tanga mo talaga, Norman Mangusing. Diba? Doon pa lang, talo ka na Dapat hindi ka na nagsasalita ng mga ganun bagay. Para na sa gayon, sakaling may patuloy na magsasabi ng di maganda sa'yo yung kalaban mo sa social media, di meron kang pag-asa. Kaso, nagsabi ka na ng mga tip. Magsisitigil talaga yan, mga kaplastik. Mali-mali rin ang galawan ni Norman Mangusing Baga, hindi naman mga fans mo yung nasasabihan mo sa YouTube channel mo At the same time, dina-download yan nila Progenius at ang iba pang mga vlogger na galit sa'yo. At the same time, at yun ang nagiging ideal nila, probable evidence na pwede nilang gamitin at pwede nilang maging awareness. Tulad yan na nagsasabi ka ng mga bagay na kapag ikaw ay huminto muna sa social media at patuloy ang mga kalaban mo na magsalita ng mga defamatory information, ay sasampahan ng kaso ng mga abogado mo. Hindi. Nagsabi ka na ng ganong detalye. So possibly nakasunod doon. Hindi nag-iingat sila. Di ba't saksakan ng katangahan tong si Norman Mangusing? Na parang binibigyan mo tuloy ng babala yung mga kalaban mo sa social media, di ba? Na imbes na wag ka magsalita, hayaan mo lang silang magnangaw-ngaw. O di nakabawi ka man lang kahit papano.
binigyan mo sila ng idea, so hindi sila maggagawa ng mga defamatory sa'yo. While na ikaw ay nananahimik. Diba? Sobrang bullshit. Tsaka isa pa, na wala kasi yung opinion ni Norman Mangusin about sa takoyaki. Yung mga patunay niya. At tsaka pwede nating alamin yung side niya kung talagang 10,000 lang ang binigay sa kanyang TF. Eh kaso hindi ko makita. Pero kakalkalin pa rin natin yung mga videos na to. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya. Okay? Huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya. Sabi ni Jeremiah Talusig, shout out kay Romel Formento, ninakaw ang manok ko. Ganon. So, yun. The very purpose of my life is just to thank you, the chubby Filipino lawyer, Yalla Habibi, Jason Warnaculasisi, Jason Warnacula Ebak, Taong Grasa, sino pa ba? Si Dennis Bargis, yan, shout out sa inyo. Yun. Wag po kayo mag-alala, yung ating kay Aling Susan ay tuloy-tuloy po yan. At syempre, mas may panalo po tayo sa korte kapag hindi nila nakita nakita ng mga prosecutor at ng mga taga-korte na tayo ho ay tumigil na. Akala ko ba mayaman ka, ba't tinanggap mo yung 10K? Ay, hindi po. Hindi ko tinanggap yung 10K. Ay, Pakita lang yun. Ibinalik ko po yun. Ang totoo ho nun, ang tinanggap ko sa kanya is 100,000. Opo. So, 100 do yung binigay niya. Actually, 10K tapos dinagdagan niya ng 90. Daw. Teka tama ba yung narinig ko kay Norman Mangusin? 100 daw ang binigay niya. Pakinggan natin ulit mga kaplastik ha. Ito po yun. Ang totoo ho nun, ang tinanggap ko sa kanya is 100,000. Opo. So, 100 do yung binigay niya. Actually, 10K tapos dinagdagan niya ng 90. Oh. Ang totoo ho nun, ang tinanggap ko sa kanya is 100,000. Opo. So, 100 do yung binigay niya. Actually, 10K tapos 100 daw ang binigay niya. So ano ba talaga totoo, Norman? 10,000 o 100,000? Baka naman 10% of 100,000. Then the rest sa mga netizens o yung mga 10 pamilya na maghahati-hati sa 90,000. Correct me if I'm wrong, Norman Mangusin. Dahil kung ikaw ay isang trilyonaryong nilalang, bakit kailangan mong tumanggap ng halagang 10,000 o even na 100,000? Walang trilyonaryong nilalang na magtatanggap ng ganong kaliit na pera lang, na pipitsugin lang sa mga trilyonaryo o bilyonaryong tao. Kahit yung San Miguel Corp na may-ari nun, hindi niya tatanggapin yung ganong premyo. Kahit si Atong Ang pa yan, Henry C pa yan, o yung mga Henry C siblings, hindi niya tatanggapin yung 10,000 o 100,000. Barya lang sa kanila yan. Diba? Ikaw lang ang trilyonaryong nilalang dito sa Pilipinas na kung saan ay napakarami ng yaman, may gold bar ka pa na sinasabi mo noon, at tumatanggap lang ng 10,000. Ngayon, sinasabi niya, itinatanggi niya na 10,000 daw ang binigay sa kanya. Ang sabi daw is pinakita lang yon. Then binalik niya and then binigyan daw siya ng 100,000 daw. Diba? So ano ba talagang totoo? kita lang yun, ibinalik ko po yun. Ang totoo ho nun, ang tinanggap ko sa kanya is 100,000. Opo. So 100 do yung binigay niya. Actually 10K tapos dinagdagan niya ng 90. Tapos yung isang 100,000, yun ho naman yung ipinamigay sa tao. Yun ang dahilan kung bakit ako pumayag na mag-endorse ng takoyaki. Na meron 20 tao, kada isang takoyaki na makakain ko. Naku, Diyos ko, sobrang hanghang, masakit pa ang ulo ko hanggang ngayon. Hanggang kaluluwa ho, abot yung anghang. I really got fucked up.
Walang iya ka, Carl! Casper, hanggang kaluluwa ang hang, no? Oo, hanggang kaluluwa ang hang. You know, at sabi ni Carl, bigyan ko lang daw siya ng mga tatlong araw. Ipapakita niya na yung mga nabigyan na mga tao na yung actually yung 5,000, bawat isang pamilya tatanggap ng isang sakong bigas, tapos 2,000 pesos na grocery at saka 2,000 pesos na cash. So yun ho yun. So Carl, Sus. Dekalibre ka, di ba? Atapang na lalaki. Tuling-tuli. Tapos ngayon, simpleng takoyaki lang na may spicy. Sumuko ka na. Sumakit ang ulo niya. With feelings pa. Bading yarn. Ay nako. Pati si Casper napasubo ng takoyaki. At the same time, sumuko rin yung kanyang bunganga. hindi ko talagang pinahirapan ako nila. Grabe, parang seta. Oo, yung takoyaki, yung loob parang puro sili laman. Langya. Taragis ka talaga. Busit. Sa palagay mo ba, magbibigay siya ng 100,000 ng ganun-ganun lang? Tapos yung takoyaki, walang spices. Diba? Kahit naman sinong challenge, kahit sinong magpa-challenge ng mga ganong klaseng pagkain, ay 100% hindi nila gagawing madali yun. Natural, bago mo makamta ng 100,000, ay pahihirapan ka nga nila at tatadta rin talaga nila ng sili yun. Actually ako, hindi sa pagmamayabang sanay ako sa mga maahanghang na pagkain. Baka madaig pa nga kita, Norman Mangusin. Yun nga lang, hindi ako social media influencer. Kaya malabo talaga na wala rin naman akong interest sa sinasabing 100,000 o 10,000 TF na yan. Baga, sinasabi ko lang na ako ay sanay sa mga maahanghang na pagkain. Yan ang favorite ko Takam na takam ka ako Ginagawa ko lang naman na bell pepper yung sili. Yun, natatakam ako pag ini-imagine ko Baga, para sa akin lang mga ka-plastic, kaya 100,000, 10,000 o 50,000 man ang binigay ni Taragis kay Norman Mangusin, it doesn't make sense. Hindi ko sa pinagtatanggol tong si Norman, baga buhay niya yan Wala naman tayong magagawa kung ano man ang idinisisyon ni Taragis doon. Kung 10,000 man yan, 50,000, 100,000, it doesn't make sense na pag-away-away natin at gawan natin ng malaking issue, mga ka-plastic. The important thing is, pinainom natin ng Aquapana na galing sa ice water. Aquapana Toscani Ice Water Edition. Ito yung sinabi niya dito about sa Aquapana niya. Kung hindi lang dahil sa mamamayang tutulungan mo, wala, hindi ko makain. Puta, yung ice tubig, puta, lasang kanal, hayop na yun, parang setup na yung pangyayari. Oo, sobrang anghang na lang, kaya pinilit ko na lang, puta, lasang kanal. Oo. Lasang kanal. Sinabi na ni Casper, inubos mo yung ice tubig na lasang kanal, Aquapana yun. Toscanal yun, di Toscani. Toscanal, mga ka-plastic. So nangangahulugan na kahit trilyonaryo kang nilalang, na painom ka ng ice tubig. Lakas ng trip talaga ni Taragis Baga, hindi ka pwedeng hindi magiging ordinaryong tao kay Taragis Talagang Taragis siya. Puta, lasang kanal, parang, alam mo yung setup na setup? Parang tinarantado tayo dun Oo, parang, puta, tarantaduhan yata ito yung ganon.
Well, anyway, kita nyo naman ha. Wala pang 24 oras. 5 milyon yung views. Di ba? Ibang klase pagka FLM. FLM yarn. FLM yarn. Oh. Ibig sabihin, iba pa rin talaga yung kasikatan ng isang FLM. Paano ba naman di mag-wow pa 5 million views? Even si Food Genius, si Bungo TV, sino pa ba yung mga nag-share ng post ni Taragis? Bungo TV, Food Genius. I don't think so kung si Makagago shinare din niya. I don't think so kung si Erwin the Kings. Si Makmak Pablo, maybe. Yung Makagago WhatsApp man repent close group, marami rin nag-share ng video ni Taragis. The same time, pinagpiestahan ka rin ng mga vlogger, ginawang ka ng content. Even na ako, mga ka-plastic. At nagpapasalamat ako medyo nag-boost yung trending ko noon. Nag-boost yung views ko dahil dun sa reaction video na yon. At merong gatas na gatas talaga. At marami kasing nag-aantay ng katarantaduhan mo, Norman. Sa mga ganong paraan lang, makabawi man lang ang mga OFW kung gaano ka katarantaduhin Taragis. Diba? Pinagmukha kang bata dun sa puntong yun. Pinagmukha kang uto-utong nilalang. Ngayon nararamdaman mo na kung anong pakiramdam na nauuto ka ng kapwa vlogger. Diba? Kaya nga binigyan ka ng ice water lala. Diba? Doon mo mararamdaman na kung paano mo tinarantado yung kapwa vlogger that time, pati mga OFW, ay pinaparamdam sa'yo ni Taragis. Di ba? Hindi dahil yan sa tatak FLM na sinasabi mo. Yun ay tatak ng pagiging mga katangahan mo sa social media. Na sila na mismo nagsasabi, nakakaya mong humarap sa camera. Hindi lang sa kapal ng mukha mo, kundi pinapakita mo na ang kahihiyan mo bilang isang tanga na trilyonaryo kuno na pinagtatawanan ka ng karamihan. Kaya nag-boost yun ng 5 million views sa YouTube ay sa Facebook. Diba? So nangangahulugan na wala kang power. Si Taragis lang ang may kakayanan na may pataas ang kanyang views. Hindi ikaw yun. Hindi dahil sa yun. Hirap burahin. Sabi ni Rich Kid USA, like button muna with Taragis Tokoyaki. Oh, like button muna tayo mga with Taragis Tokoyaki. Ayun. Magtungo naman tayo dito sa balita mula sa 24 oras about sa kanyang lumalabas na issue ito panoorin natin to. Kinumpirma ng Criminal Investigation Detection Group o CIDG na iniimbestigahan nila ang controversial vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Kung maalala, kinwestiyon si Mangusin ng NAPOLCOM at ng Philippine National Police dahil sa hindi umano otorisadong pagsusuot ng PNP uniform. Tumanggi naman si CIDG Director Major General Robert Murico na banggitin kung nag-issue na sila ng subpoena laban sa nabanggit na vlogger maliban lamang sa pagsasabi na sila ay nag-iimbestiga na. Una nang iginit ng PNP na hindi exemption ang pagiging vlogger para gamitin ng hindi otorisado ang kanilang uniforme. Sinundan ito ng pahayag ng National Police Commission na tutuluyan nilang kasuhan itong si Mangusin. Pero nauna nang sinabi ng nabanggit na vlogger na edited ang larawan at ipinakalat ng mga naninira sa kanya. Kinumpirma ng Criminal Investigation. Yan na lagi ang kanyang pinaninindigan Pero kinumpirma na po ng CIDG yan na balak na nilang pag-aralan na i-take down at the same time yung kanyang YouTube account. Kaya siguro nasabihan siya ng kanyang abogado na itigil na muna niya ang pagko-content sa YouTube. Kaya kung napapansin mo sa mga latest live stream ni Norman Mangusin ay
5 minutes na lang po ang kanyang ginagawa. 5 minutes per live. Kasi pinagbabawal na siya ng appeal ng mga abogado niya na mag-content sa kanyang YouTube account. Habang gumugulong pa siguro ang kaso from Napolcom and PNP na kung saan ay ginagamit niya itong ebidensya ng mga taga Napolcom once na napag-uusapan ng tungkol dito sa uniforme na sinuot niya noong nakaraang nagdaang taon. I don't know kung kailan niya to sinuot, pero siguro before the pandemic times, kasi sabi ni Norman Mangusin 2023 pa lang ay hindi na sila magkasundo ni General Malalyag, mga kaplastik. So ibig sabihin nun, kernel pa lang daw dito si Maralag. So that means baka nung mga panahon yon mga early 2000 o 2020 or late 2020, hindi natin masasabi kasi itong picture na ito napakatagal na, diba? Pero desidido pa rin ang CIDG na sampahan ng kaso to, Di ba? So, ito, naaawa lang ako doon sa sa caregiver na nagmo-moonlightning na food guru, pero swindler yan, oo. Oo. Wala na may post. Kawawa naman. Kawawa. May pinos pang litrato. 10 years ago. Kawawa po. Ay, nako. Si food guru, wala na ba i-post? Wala na ba kalkal? Kawawa. Dapat pinost mo yung video no kung paano ako magtalumpati para marinig mo yung mga talumpati ko. Di ba? Boss, don't put that money too close to the screen. It might pull it back here at home. Sana all. Yala, Bibi, thank you focus pa rin naman tayo kay Aling Susan. Yes. Aling Susan na naman. Wala akong nagbabago. Opo. Babawasan ko lang yung masyado kasing loaded, masyado marami. Since sinabi ng aking mga abogado na kami nang bahala dyan sa kaso na yan, at hanggat di ka tumitigil, hindi tayo makakapagdagdag ng panibagong kaso. Diba? Sabi niya, eto si J. Bram, sabi niya, ulul, ubusin mo na, tawa mo malapit. Ay, J. Bram, mauuna ka. Mauuna ka. Oo, tapos na ang araw ng mga demonyong katulad mo. Oo. Tignan mo, pati demonyo, kailangan talaga magpapansin sa akin. Diba? Ayun. Mauna ka. Don't worry. You're first. Talagang mema ka lang di ba? Mema ka lang. Oh. Meron. At least yung bulsa ko, merong kulang kalahating milyon. Nagpa-change oil. Olat. Boss, kailan ka mahuhuli tsaka makukulong? Pagka may solidong kaso laban sa akin, maaaring makulong. Ganda ng tanong. Pagka wala, bunganga lang at galing lahat sa internet, labo yun. Christopher Emmanuel, Lucena, Alec Ryback,
Boss, pa-shoutout. Mas lalo ka pong pumapogi. Ba? Ang galing mo, ah. Nasaan na yun? Yung Asa si abot dun? Casper? Nasa baba. Bakit? Dede ka kay Casper? Nasaan na yun? Stay strong, sir. We here for you. Oo naman, ano ka ba? Diyos ko. Sabi niya, hanap ka ni boss. Yap, punta kami dyan ngayon. Tahimik. Happy Chinese New Year, boss. Happy Chinese New Year din sa inyo. Hindi, nag-relive lang ako kasi nawala yung live natin kanina eh. Oo, alam mo na, sinasabotahe. Di ba? So, takot sila na mapumailang lang tayo sa social media. Wala ako akong hearing sa 24. So, sila-sila lang yan. Ngayon ka na naman. Walang hearing ha. Pero mandatory ka talaga magpupunta ron, Norman. Sinabi po yan ng Municipal Office ng Parañaque. Even si Makagago ay a-attend ng hearing ninyo. Kaya magkokomprontahan na kayo face to face. At maraming netizens ang nag-aabang sa February 24. Na kahit ako ay aabangan ko rin yun kung ano man yung mangyayari doon. Hindi lang malayo ang Parañaque, mga kaplastik. Talagang pupunta ako doon at magko-covered video ako doon, mga kaplastik, para makita natin yung tunay na pangyayari sa kabila ng behind the scene between the two. At may figure out natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Pero pasalamat ka, malayo ako doon sa lugar na yon. Pero yun, tinatanggi niya na wala daw siyang hearing sa 24, panindigan mo na rin na kasinungalingan mo, Norman Mangusin. Sarap ang buhay pag walang iniintindi. Sobra sarap. Ayun, medyo wala na tayong pwedeng talakayin dahil ito na lang, last. Totoo yan. Totoo yan si FLM. Nakasama ko yan sa kulungan sa Annex 2. Kilala yan batukan at pineputan lang naman sa bilibid. Habang sa inidoro pinapatulog. O, binayaran siya 250. Ayan. Ayan o, babasa. Babasa niya o. Ang tawag dyan is courtesy. Sige ka, basahin natin. Tingnan natin reaction niya. 149 pesos. Si gangster na Pinoy, sabi niya, totoo yan si Evelyn, nakasama ko yan sa kulungan. Sa Annex 2, kilala yung babatukan, pinupwitan lang namin sa bilibid habang sa inidoro pinatutulog. Ang courtesy binasa ko. Paano, hindi ko na bilibid, sa bikusan lang. Buko ka talaga, imbento ka eh, no? Ina mo! Pinagtitripan na lang talaga siya. Sayang ang 249 mo. Pinakita mo. Nagsalita ka lang, nag-supercut ka lang, mali pa. Gago, hindi ako nabilibid. Bikutan lang. Bobo. Lakas ng trip sa Ayan, buhay. binigay mo yung address. Binigay ha? Yari. Report ka kasi sabi mo may TV ka, may cellphone ka. Mamaya yan, makulong ka dahil sa katangahan mo na yun. Yari. Well, what are you doing, man? Mali pa po. Lagot ka, may TV ka pala ha. Nako. Nako po. I-report ka doon sa presinto na pinagulungan mo, may TV ka. Kompleto ko ron. May TV mo, may cellphone, may aircon. Kompleto ko ron. Grabe. Grabe, no? Para palang Bong Revilla Jr. to, no? Pati mga pamilyang Diskaya, no? Na makukulong na lang.
Kompletos recados ang kanilang appliances. At may cellphone pa. Pinagmamalaki ni Norman Mangusing na nakulong siya sa bikutan na parang nagbubuhay doon. 'Di ba? Nagbubuhay siya, mayordomo. 'Di ba? Pinagmamalaki nga daw niya, gobernador daw siya ng kulungan eh. So parang merong talagang testamento na may katotohanan din yung mga pinagsasasabi niya. Hindi niya alam na sinasaywar lang siya ng mga commenters. At pag naglabas siya ng mga opinion niya, yun ang nagiging panlaban ng mga kalaban niya sa social media. And that's the reason why na kung bakit pinapatigil na siya ng kanyang abogado na wag na mag-livestream. Kasi the more na nagsasabi ka ng kung ano-ano sa social media, tulad ng sinabi mo ngayon, na may kompletos recados kang appliances, may TV, may kama, may magandang aircon, ay parang pinatutunayan mo nga talaga na bobo ka. 'Di ba? Pinatutunayan mo na ang buhay mo nung that time ay para kang alagang-alaga ng BGMB. Allegedly yun Kasi nakakapag-livestream ka pa nung araw na yun. Nakakapag-video chat ka pa sa mga tauhan mong 14 vloggers that time. Kasi nasabi mo na nakakapag-connect ka sa mga alagad mo nung nakakulong ka pa. At nalalaman mo yung mga buhay-buhay ng mga alagad mo kung paano gumalaw sila sa humanitarian habang nasa kulungan ka. So nagiging panlaban tuloy ni Makagagawa Sapman to. Kaya yun ang rason kung bakit pinapatigil na siya ng kanyang abogado na mag-livestream sa YouTube. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid, commentary video ng video livestream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.